napapaalis kami sa bahay. So, palipat-lipat kami ng bahay. I was also questioning, tama ba to? Tama ba to na nandito kami ngayon? Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam ko sa mga panahon ngayon, ang daming mga, naghihirap, no? Having a difficult time here in Canada. Some perhaps thinking na they made a bad decision moving here. Sayang ang effort, sayang ang pera. That's why every so often, guys, I like coming out with these types of episodes. Stories that will inspire you and siguro will make you think na hindi, alam mo, tsagain lang natin tong initial part of your journey in Canada because there might be better things to come. Okay, so yan ang ating goal in this episode, ano? Dahil tulad ng marami, hindi rin naging madali ang kanilang pag-umpisa ng buhay nila dito sa Canada. Welcome, Chris and Alice Estrella na guys, disturbo ko pa sila sa kanilang bakasyon sa Mexico. Thank you guys for being here. Hello na. Yeah, sobrang excited kami dito. Sobrang grateful kami kasi fans din kami ni Naku po. Ina. So, Yeah. so excited kami dito kaya pinatigil muna namin yung mga waves dito sa Cancun kasi papasok si Ina. Baka sabihin ng viewers, ano ba yan si Chris? Hindi man lang nag-base. No ha, sabi ko sa kanila, dahil ako ang nagdidisturbo sa kanilang bakasyon. Isipin mo, they're enjoying the beach there in Mexico. Si Chris po, guys, naku, baka nakikita nyo sa kanyang Facebook page, hindi nyo lang na-recognize dahil nakasando siya ngayon. Pero usually, he's very much in a formal attire. Oo nga pala, no? Oh yeah, no, but no problem Ayan, ito po, si Chris. Baka na-recognize sa mga nandyan sa bandang Calgary. Siya po ay isa sa mga, top realtors now in that part of Canada. Ayan, si Chris Estrella. Of course, partners po sila niya ng kanyang asawa na si Alice, who is a mortgage broker. Yan, okay. Pero Tama. hindi yun ang pag-uusapan natin, Pag-uusapan natin ang kanilang journey in Canada. Alam niyo guys, I got a briefer yan sa kanilang buhay sa Pilipinas, lalo na kay Chris bago magpunta sa Canada. It wasn't an easy life back home in the Philippines, no? Yeah. Kumpara sa success ninyong mag-asawa ngayon dito. Umpisahan natin sa Philippines, Chris. Naku, interesting to guys, alam niyo ba? Ang tagal, seminarista ni Chris. Magpapari na siya until he met Alice. Sige, umpisa muna natin. How was life back in the Philippines, Chris, for you? Well, yun nga, ako, eldest ako sa 11. So, actually, I came from the province din sa Bulacan. Tas ang joke ko nga nun, yung tatay ko, pwede siya actually tumakbong politiko, mayor sa bayan namin. Kasi parang bawat barangay dati, nung maliliit pa kaming magkakapatid, kasi dikit-dikit kami eh. Nagre-renta yung tatay at nanay ko, tas napapaalis kami sa bahay. So, palipat-lipat kami ng bahay. Kaya sikat na yung tatay ko talaga dati, Ina. So, I think, that's a good place to start. Kasi, I am grateful. Yun yung naisip ko ngayon. Ngayon lang siya lumitaw, na from that experience, parang we have come full circle to becoming real estate investors, tapos at the same time maging top realtor. Pero mahirap yung buhay namin nung simula. So eldest ako sa 11. So tapos walang baon, tapos may mga nagpaaral sa akin actually. Ang haba nun na kung simula nung maliit ako, 'di ba? Ako was back in the Philippines. Teka muna. So, Chris, what you're saying is, back in the Philippines, lagi kayong napapaalis? Parang you were evicted from your home because your parents couldn't... Hindi makabayad yung nanay at tatay ko.
habang laki kami noon. Tapos sinasabihan nga ako ng nanay ko, kapag dating na yung yung maniningil ng renta. Tapos sabi sa akin ng nanay ko, ikaw ang assigned today, sabi sa akin ng nanay ko. Kasi marami kami magkakapatid. Pag nagpunta yung landlord, sabi mo sa kanya, wala kami. So, kakatok yung yung landlord, tapos sasabihin ko, wala naman akong kaalam-alam nun, Ina. Sabihin ko, sorry po, wala daw po kasi yung nanay at tatay ko dito ngayon. So, yun yung sinasabi ko sa kanila. Oo. Mahirap yung mahirap yung start na yon actually. So, mahirap yung start na yon. I I I did a lot of things. Nagtinda ng balot, bago ako pumasok ng seminaryo, yung start na yon. Tas I think one of the greatest miracles na na-experience ko nung maliit ako is nag-aaral kami nun sa sa isang maliit na private school dati. Kasal. Oo, inaasam niya ako dun eh. Maliit na school, pero magandang school. Tapos, ang nangyari, tatlo kami magkakapatid, tapos hindi na makabayad yung nanay at tatay ko din during that time. So, tinapos lang yung school year. Tapos, nilipat na kami sa public school, sa mataas na paaralan. Tama ba? Yes. Mataas na paaralan ng Santa Maria, Bulacan. Akala ko nalubog. During that time. So, umiyak ako noon kasi 60 kami noon sa klase. Tapos pag pumasok ka, kasi masikip yung classroom. Oo. Section A nga ako dinala noon. So, doon, pag umaga, pag pumasok ka na doon sa upuan mo, hapon ka na makakalabas kasi ang sikip. Oo, ang sikip. So, umiiyak talaga ako kasi doon sa dati naming classroom, parang 15, 20 lang kami. Alam mo, 3 days, 4 days yon umiyak ako nun kasi namimiss ko yung dati kong eskwelahan. Alam mo, hindi namin alam, Ina, yung palang may-ari nung school, 3 araw na niya kaming hinahanap. 3 araw na niyang hinahanap kung saan kami nakatira kasi nga NPA din naman kami. So wala kaming address, palipat-lipat kami. 3 araw na niya pala kaming hinahanap. Alam mo, finally, nung nakita niya yung nanay at tatay ko, nakita niya kami. Alam mo, sabi nung may-ari, alam mo, Panyong, sabi niya sa tatay ko, pabalikin mo na yung mga anak mo sa school. Basta, alam ko naman matyaga yung mga anak mo. Yung unang 2, full scholar ko na. Yung pangatlo, kalahati na lang. Basta sabihin mo, dapat i-keep nila yung grade nila ng maayos. Alam mo, nakabalik kami doon, nakagraduate ako ng elementary, tapos nung high school, pumasok na ako ng seminaryo. Oh, wow, ang hirap ng journey. Alam mo yun, parang aware ka na of these important matters at such a young age. Parang parang aware ka na, nako, life is tough. Parang ganun, at such a young age. Pero alam mo, Ina, okay lang pag ganun-ganun, balik-balik. Na-realize ko kasi din na yung matinding hirap ko, and Alice has her own version also. Actually, sinulat namin yun sa book namin eh. So, semi-autobiographical kasi yun, na-realize namin, kasi may mga friends kami dito na napunta dito sa Canada, na maganda yung buhay nila kasi sa Pilipinas, sa totoo lang, di ba? So, na-realize ko na yung mahirap na pinagdaanan namin, it became a source of strength then Yes. na to fall back on. Lalo na pag sobrang nahihirapan kami dito sa Canada. Sabi ko, madami pa ako mahirap na pinagdaanan dito. So, payabangan ng kahirapan, di ba? So, yung adversity, na-realize ko na it also blessed me. Yeah. It also blessed us to fortify our character kasi pala dadalhin din kami ni Lord dito sa Canada. So from being resentful, I think it's also a blessing para sa amin. So kaya siguro nakatulong sa amin. Oh, and then nagpumasok ko ng seminaryo in high school. Paano nangyari si Alice? Saan mo na-meet si Alice? Kailan? Nagandahan eh. Ay, joke lang.
I'm Yeah, sure. so, sa high school pa lang, na seminaryo na ako. So, 10 years ako actually na sa seminaryo. Oh, So, wow. tagal. Actually, nung pumasok ako sa seminaryo, ang joke ko, madami pa akong hair. Pero paglabas ko ng seminaryo, konti na lang yung buhok ko. Kasi Kalbo ka na? ang unang JS prom ko, teacher na ako. So, Grabe, JS oh. prom ko, teacher na ako. Hindi na ako yung student na nakikisalyaw, di ba? So, um, ano din, yung seminaryo was, mahaba yun eh, mahaba. Tapos sa seminaryo, Ina, mahal din magpaaral sa seminaryo kasi may board and lodging yun eh. Okay. Oo, may tuition fee din yun. So, O, paano may yun? mga good, ha? Paano yun? Paano yung ano mo, So, financing? may ano din, ganun din, it was always miraculous, Ina. May mga good people na nag-sponsor, o sige, pag-aaralin ka namin. Tapos, after 1 year, 2 years, hihina yung negosyo nila, sasabihin nila, hindi ka na namin, hindi ka na namin mapapaaral. So, hahanap ulit ako ng iba na pwedeng tumulong sa akin na mapagpatuloy ko yung seminaryo ko. So, hanggang ah, high school, gano'n, may mabubuting tao na tumulong sa akin. Hindi ko na sila papangalanan, pero they were God's angels sa amin. Nung philosophy ko, nung college ko, university ko nung sa seminaryo, nagpaaral sa akin, may-ari na ng Fatima Hospital. So, Oo. sila naman yung nagpaaral sa akin during that time. So, um, yun. Tapos ang nangyari nun kasi, meron kasing break eh. May break. Lumipat din kasi ako sa Jesuits for some Oo. time. Kaya nagturo din ako Ateneo, tsaka Miriam. Oh, nice. Oo, so during that time. So, ang nangyari, parang ano lang, naniniwala ako na nothing happens by chance eh. Yung co-teacher ko nun sa Miriam, biglang wala kaming pasok. So, nag-aasaran kami, nagkukwentuhan lang kami. Tapos alam mo, naalala lang niya, sabi niya sa akin, "Uy, di ba nagde-date ka? Meron akong friend." Sabi niya sa akin, kailangan daw i-mention ko yun, no? May friend ako, co-teacher ko, sabi niya, goal-oriented yon at saka sexy. Ay, Simula may pa lang ganun, ng okay, Facebook noon, oo. Simula pa lang yung Facebook noon during that time. So, chinek ko siya sa Facebook, tapos talagang nahumaling ako kasi bakit Nabighani ka sa Oo. beauty. Ay, oo nga. Mas maganda yung nabighani kaysa nahumaling eh, di ba? So, nabighani ako kasi nakita ko sa profile picture, lady in red, naka-red dress. Tapos yung braso niya, parang kasi laki lang ng daliri ko, ganyan. grabe ka. Ganun pa. Ay, grabe. ganyan pa. Parang may sinasabi si Chris na noon. Ganun. Hindi. Pwede ako mag-send ng specimen para makita natin. So, alam mo, sobrang na-attract ako talaga sa kanya. Well, physically, I want to admit ng una yun. So, literally, yung co-teacher namin nun sa Miriam, co-teacher niya sa Saint Scholastica before. Mhm. Oo, so, yeah. So, ang ginawa lang niya, yung number ko binigay sa kanya, yung number niya binigay sa akin. Tapos, 1 week kami magka-text. Tapos, after 1 week, nagkita kami. Tapos, after 2 weeks, naging kami. Ay, Hindi kami ang bilis ng nagmamadali, mga pangyayari. Oo. Tapos, after 2 months, kinasal na kami. Oh my gosh, that was Ayun. quick. Alice, Nagalit naisip yung mo nanay ba? Nung time na yun, when you met Chris, I'm sure na sa isip mo na, hindi ba magpapari ba to? Tapos ngayon, gusto ako pakasalan o may gusto sa akin? I mean, were those things running in your mind before? Hindi ko naman alam eh. Hindi mo alam, no? Ano ba yun? Hindi, basta teacher ang sabi. Hindi, wala naman akong Oh. background na ito 10 taon sa seminaryo. So, basta sabi teacher. O di okay, teacher. I see. Teacher din ako. Oo. Actually, during that time, Ina, parang 2 years lang kasi yung binigay nila sa akin. Na sabi nila, sige, Sabbatical, oo. oo, ano ka muna, check muna natin, enjoy, gain life experiences kasi lumaki ka na sa seminaryo eh. Oo. So, ang Jesuits kasi especially, yung vocations nila, mas mga young professionals na sila, hindi na yung sobrang aga. So, tas after that, assess muna natin kung mas emotionally mature ka na, ready ka na. 5 years na ako sa labas noon during that time. Parang medyo nag-extend na ako. Tapos
Oo, Ina. So, tapos, dumating yung pangyayari na yon. Actually, bago dumating si Alice, Ina, parang in one of my prayers, Ina, parang I felt a blessing na nung nagpe-pray ako noon. Kasi, ano pala ang lola ko kasi ex-madre. Tatay ko ex-seminarista. So, dahil maaga ako nagsimula, feeling ko, doon ako papunta. Parang Oh. ganon. Pero there was this prayer na God was assuring me na, you know what, Chris, whether bumalik ka sa seminaryo, maging pari ka, or whether matandang binata ka, single ka, or mag-asawa ka, hindi naman magbabago yung pagmamahal ko sa'yo. I see. Yeah, Okay. so from there, sabi ko, sige Lord, hindi na ako magpapare, pero gusto kong magsikap, tsaka gusto kong matulungan yung mga kapatid ko, kasi maliliit pa yung mga kapatid ko during that time. Tapos, yun, lumitaw na si Alice na God's blessing talaga. Okay. So you both were teachers. Correct. Okay. What year was this? Anong year ba kayo kinasal? 2010. 2010. Okay. So, for more than a decade, you were in the Philippines. Mhm. How was life as a married couple, and why did you two decide to eventually move to Canada? Actually, pagkakasal namin, December 28 kami kinasal. March the following year, so 3 months in marriage, nag-decide kami na mag-quit na ng day job. Oh, So, to do sabay what? kami- Oh. Ano kami, nagbabasa na kami na ng mga books on financial success, ganyan. So, sabi namin, hindi natin makukuha yung dreams natin if we stick to our day job. So, we want something more for our family. So, nagnegosyo kami kung ano-ano. So, may mga natalo, may mga nanalo. So, 2011, yan, na kami, nag-MLM kami, ang dami. Oh. Nag-traditional business kami. And then, yung huli, towards the end before we left for Canada, yun, may mga boarding house business na kami. Oh. Water station, sa Pilipinas, may clinic ako sa Pilipinas, infusion clinic. Iba-iba Wow. So kung anong opportunity, game kami. Basta ang namin, legal, moral. Wala Yes. tayong tatapakang Gusto ko yan. tao. Legal at moral. Tama yan. Oo, so, yeah, wala tayong mga pasabong ganon. Oh, so wait a minute. Ang galing una sa lahat, Chris, okay na pala, no? Medyo journey up na kayo nun. You had your business, boarding houses, a clinic, etc. Yung mga nasabi ni Alice. Ba't pa kayo nag-isip na hindi kayo okay sa Philippines? Or you wanted more, siguro, no? Si Alice kasi pala, quietly, gusto niya talaga na gusto niyang makapunta sa ibang bansa. Initially, Australia yon. Okay. Ayoko, kasi sabi ko, nagsisikap tayo dito eh. So, nagbi-build tayo dito. Oh. Actually, madami kaming may panalo, pero marami rin kaming talo sa Philippines. And ang wake-up call sa akin, especially na pumayag na ako, was the pandemic. Yeah. Oh. So, yung pandemic, humina yung businesses. Nag-transition kami nun to water stations eh. Kasi nga, at least alam namin pag tubig, kahit pandemic, talagang Necessity. strong, di ba? So, pero na-realize ko na na it's important na yung mga anak namin, mabigyan namin ng more options. Yeah. Ng more options. Yun yung naisip ko talaga na teka, nagbi-build tayo dito pero things are unpredictable. So, subukan muna natin para mas may options yung mga bata. Kung halimbawa, tumanda na sila, gusto nilang bumalik ng Pilipinas, it's okay. Yeah. Pero kasi, meron na silang option. 'Di ba? So, yun dun kami nagsimula. Then we started na mag-apply, ma'am. Yeah. Kasama kami dun sa kung naalala mo may period sa Pilipinas no 2020-2021 na talaga ang daming umaalis. Naging student Okay. pathway. Nako, So kasama yan. kami Oo, doon. peak ng student pathway yan. Yes. Sa peak. Oo. So kasama kami doon sa umalis. So mabilis naman. Sa tingin ko blessing din yun ni Lord na gusto niya na dito kami sa Canada kasi smooth yung application. In 6 months, that's lahat good. kami nandito na. Nasa Canada na kami in 6 months ng application. bilis. Sabay-sabay. Yeah. All right. I guess you also had, nakapag-prepare kayo financially. Yan. Talagang paano nyo pinaghandaan yung student pathway? Because as you know, no, marami mga inuutang yung kanilang
pera, pabaon dito, etc. Kayo, how was it? Yung preparation ninyo? May dalawa kaming kondo, binenta na namin. Grabe, no? So, yung business Sugal. namin, yung Yeah. yeah. Sugal siya talaga. Yung clinic namin, binenta na rin. Lahat ng pwedeng ibenta, binenta na namin. So, Grabe, yun yung no? ano namin kasi ang mindset namin, kung pupunta tayo sa Canada, we wanna make sure na all in tayo. Na hindi yung naka-experience tayo ng konting inconvenience, ay hindi balik na lang tayo kasi okay naman tayo doon. Alam mo yun? So, Oh, ang motto namin, let's burn the bridge. So kapag oo. kapag nandito na tayo, we make it work here. Iwanan natin yung buhay natin. Let's start anew. Kung ano mang trials, ano mang birth pains ang ma-experience natin, ano natin, lampasan natin. And we wanna make it work dito sa Canada. Oh, wow, grabe, no? Sugal talaga lahat ng ari-arian. So, Ano, how was pati it? I pamato, understand. Ha? pati pamato, Ina. 'Di ba? Oh, grabe. Okay. O sige, puntahan na natin. O, nandito na kayo sa Canada. It was Alice who studied. Eto na, alam ko, no? O, Chris, syempre, at that time, when you moved here, ano ka na sa Pilipinas? Negosyante ka na. Mm. Somewhat boss ka na doon, di ba? Nako, Um, din, ano, ang ikwento mo, alam ko I had a yeah. paper nga. Dito sa Canada kung paano na nagsimula. Oo. Yeah, actually Ayan na. hindi ko lang masyadong nilalagyan ng energy 'yon, pero I think in hindsight medyo in crisis ako no'n kasi siyempre ang dami kong friends tapos madami namang kaming ginagawa sa Pilipinas. Tas pagdating dito ako yung driver, ako yung yaya ng mga bata kasi nag-aaral siya, kailangan Oo. niya mag-focus. Tapos yung simula ng mga odd jobs, 'di ba? So, Oo. grateful ako dun sa sa isa naming kaibigan sa Catholic group din na tinulungan niya ako na makapag-work ako. Pero yung aircon cleaner, yung Oo, okay. aircon Duct. cleaner, duct cleaning, ganon. So, Mga pero sa HVAC. mga Tama ba? HVAC ba yung yeah, yeah, katapangan yeah. niya? Yeah, so ah So tinulungan niya ako tapos first time ko yun tas lahat ng parang trades din kasi yun, magpipintura rin ng basement, minsan kung ano yung kailangan ng client. So tawang-tawa siya sa akin kasi nung nagpipintura ako, 'di ba ang pintura dapat puro pataas lahat? Sa akin Oo. sali-saliwa yung mga pintura ko Iba-ibang during that direksyon. time. Oo. Oo. Yun, so he was very patient din sa akin. Tas pag hotel aircon cleaning kasi talaga malaki massive eh. So Mm-mm. naliligo din kami talaga ng alikabok noon eh. Yeah. So during that time kasi pati sa dryer, 'di ba yung dryer, yung may alikabok Mm-mm. din. Mm-mm. So yun, so dinaanan ko yun nung nasa Toronto kami. So Oo, sa Toronto kasi pala Toronto kayo kami na. nagsimula eh. Oo, 1.5 years kami sa Toronto. Sa Humber ako graduate. Yeah, okay. Si Alice naman, were you focused on studying o nag-part-time ka din? Anong Hindi. nangyari sa'yo? Hindi ako nag-part-time kasi I wanna focus. Gusto ko kasing matapos kaagad. Alam mo tayo Mhm. nag-aapure. So, actually, yung 2-year program ko, tinapos ko siya in 16 months. So, Okay. fortunately, dahil nakafocus ako, tsaka may tumatakbo pa kaming business sa Philippines eh. So, Alright. minamanage ko Okay. dito. So, malaking tulong yun sa amin financially para hindi naman kami gipit na gipit pagpunta dito. So, Mhm. wala akong naging part-time during the time na Alright. nag-aaral. Di okay din ano? In a way talaga, you had a plan about how you were gonna do the student pathway. O Chris, kailan natapos ang iyong paglilinis? At yan, kasi Nagmukla guys, ngayon. no, right now, Chris is medyo newbie, no? Hindi ka pa masyado matagal na realtor in Calgary. Pero guys, ang dami niya ng achievements sa kanyang 1 year. Sige, mamaya natin pag-usapan yung achievements mo. Pero yeah, so what were you feeling, Chris, at the start nung hindi ka pa realtor, no, na parang, ano ba 'to, tama ba 'tong ginagawa namin? Yeah, parang naka-float ako. Yung pakiramdam na in limbo ako, basta trying to support si Alice, itong ginagawa natin. So, at some point, ah, ah, I was asking, I was also questioning, tama ba to?
tama ba tong ginagawa namin? Tama ba tong desisyon ko? Tama ba to na nandito kami ngayon? So, dumaan din ako sa point na yon. Dumaan ako sa time na yon na ano yun eh, mabilis yung tinapos yung pag-aaral. So, yun yung 1.5 years namin. Lahat din, tinirahan namin sa Toronto. Mhm. Tumira kami, nagrenta kami ng master's bedroom. Nagrenta kami ng illegal basement. Iba kasi yung Yun. legal basement Oo, sa oo, illegal oo. basement. Illegal basement, walang bintana yun masyado. Yan, so nag-illegal basement kami. Tapos, God is so good. Nagpapadala lang talaga si Lord sa amin ng mga mabubuting tao. Mabubuting tao, angels. May isa kaming naging kaibigan. Habang inisip nila kung anong gagawin nila dun sa house and lot nila, sabi nila sa amin, kasi nasa illegal basement kayo kasi nagka-pneumonia yung mga bata namin. Sumusuka sila in the middle of the night. Doon ko unang napatunayan na nagwo-work yung 911. So, Oo, nag-dial oo. ako ng 911, unang dumating yung mga pulis. Sabi ko, hindi pulis yung kailangan ko. Sumunod, bumbero. Hindi bumbero kailangan ko. So, huling dumating yung mga paramedics during that time kasi sumusuka yung mga anak ko eh. Doon sa illegal basement na nandun kami before. So, ibig sabihin, madaming challenges nung simula namin, yung 1.5 years na yon. Pero God is good. Sabi nung kaibigan namin, alam nyo, doon sa house and lot namin, dahil iniisipan namin nung gagawin namin, doon kayo, tumira kayo doon, rentahan nyo yon. Pero, sa renta nyo, kung magkano lang yung kaya nyong ibigay, yun lang ibigay. House and lot, Ina. Ang bait naman. Yeah, Grabe. yeah. So, that gave us a head start also. 8 months kaming nakatira doon. 8 Wow. Alam months mo, kasi kaming parang sinusundan ka ng mga anghel, ano? Yeah. Amen. Alam mo, sis, Blessing. yun yung kaya, alam mo, Ina, kung meron lang akong one big message ngayon na we are always grateful dun sa mga mabubuting tao na out of nowhere, bigla silang dadating and then, it's like God assuring us na hey, nandito ako. I'm in charge. I'm in control. So, Wow. so ganon, hanggang nagkondo kami, tapos natapos na yung pag-aaral niya, lumipat na kami ng Calgary. All right. And that is where your real estate realtor journey yan began. Ano nangyari? Paano ka napunta dyan? Well, nakita namin kasi, nagninegosyo na kami sa Pilipinas. Alam namin na about yung sa real estate, pero nakita namin na may power. Iba yung game ng real estate dito. Mas fair, mas stable, mas consistent, mas reliable yung real estate dito. So, actually, nagsimula na kaming mag-invest. Nagsimula muna kami as real estate investors. So, yeah. So, right now, kasi na PR kami last year lang eh. April last year. Kami na PR. 1 year. Oo. So, pero since na PR kami, until ngayon ng April, may 16 doors na rin kami na investments. Grabe! Oo. So, Paano nangyari yun? Okay, but 16 doors. How many properties yun? kasi kami more ang kinukuha namin, New build. mga house and lot na mga new build, tapos legal basement palagi. Okay. So, paparentahan mo yung taas, tapos yung baba, paparentahan mo din. So, binibilang lang ni Alice. Yeah, meron ba kayong multi-homes? Kasi may mga ganun eh. Paano umabot ng 16 doors? Yan, can you share with us? Ano siya, sis? Mga bahay at lupa na palaging may legal basement. Yeah. So, oo. So, In walo 1 yun. year, that is amazing. In Yeah. 1 Blessing ni year. Lord John, Ina. Yeah, blessing yon. So, may rin kami. Meron properties kami na kami lang, pero may properties kami na joint ventures. Yan, Ganun okay. yung ginagawa. And then siguro, sige, go ahead, sorry, go ahead. Sorry, oo nga. Ang daldal ko sorry, pinipigilan ko lang yung sarili ko. Ako yun, go ahead. Patawad. Oo. Yun. Oo. Tapos, siguro, doon ka na-expose, alam mo, gawin ko na tong career. Yeah. Ganon, oo, yun ang Tama. nangyari. Not to surrender to it. Kasi nakikita na namin yung power. Nagkakaroon na kami ng property. Sabi ko,
isurrender na natin to go. Kasi yun kami ni Alice all in, all out palagi kami pag may niyakap kami pag may in-embrace kami. So yun, so realtor ako, si Alice nag-mortgage broker na siya. And then, Nag-aral pa kayo ulit we for started that, ha? surrendering. You had to study, right? To be those. Yeah. Dalawang exam. Yeah. Oh. Yeah. So ano talaga, siguro yun din yung common sa amin ni Alice na willing kaming magsimula ulit, willing kaming mag-aral kahit ngayon. Kasi ngayon nagkukumpleto ako para makuha ko naman yung commercial licensing ko. Okay. Para pati yung mga businesses, pati yung mga buildings, Yeah. pwede ko na rin gawin yun, 'di ba? So oo. So yun yung I think na number one sa amin na mahilig kaming mag-aral, tsaka willing kaming magsimula every time. Madumihan yung kamay. Madumihan yung kamay. Oh, wow! And guys, in just a year of being a realtor, ang dami mo ng feats, achievements dyan sa bandang Calgary. Ano ka, number 2? Ano ba? Sige nga, sabihin mo sa baka magkamali pa ako. Yeah. Number 2, ano din, consistent din na efforts. Sa totoo lang, Ina, nung simula, kasi I celebrated yung first anniversary ko April 9. April 9 to be exact. Matatandaan mo daw yun kung kailan mo sinimula. Yan. So, nung first 6 months ko, wala namang nangyayari. Oh. Walang nangyayari. Ito yung akat. May ni-refer siya sa akin, pero hindi ganun ka-solid. Walang momentum ng first 6 months. Pero after 6 months, Yeah. yung October, November, kasi yun nga, may inattendan din ako na coaching seminar na nakatulong sa akin talaga. So, to make off kami ni Alice ng October, November, December, hanggang naging Rookie of the Year ako. Nice. So, nakakuha kami ng mga good people trusted us during that time. Tapos, so nakuha namin yung Rookie of the Year. Tapos, itong first 3 months lang din na to, may award din kasi sa Remax na naging 100% club na kami. So, we're celebrating Ano yung it ngayon. sabihin nun? 100% club? Ibig sabihin, in 3 months, kumita ka ng at least 100,000. Oh, wow! Yun yung Oy, teka. Chris, alam mo, nakalimutan ko pala tanong Whenever I have kasi episodes, at nakakailan na ako ng mga investors sa real estate, sa comment section, I would always see people saying na, nako, noon niya kasi maaga sila nag-umpisa sa kanilang pag-i-invest. Hindi ka nakikita ngayon sa Canada pag bumili ka ng property. I guess, share with us your experience kasi you just started last year, 2024. At the height of the housing crisis, ang tataas ng presyo ng bahay. What do you say to those with that mindset na hindi na pwede ngayon yan kapag bumili ka ngayon, hindi nakikita, hindi natataas yung value ng bahay mo, etc., etc. Puro utang lang ang kalalabasan mo, ang net worth mo, maliit pa rin. Ang daming ganyan mga comments sa totoo lang. Wala yung property. Maganda, yung mortgage broker magsasalita. Ayan, Sige. go ahead, Alice. Sige. Sa tingin ko wala yung property. Yung nagsasabi ng gano'n. Sige. Hindi kasi if you look at... maaari. Oo, kasi syempre hindi, ang risk naman dapat kapag may business ka, calculated, di ba? So, mahalaga na pag-aaralan mo rin, ano ba ang trend ng Canadian real estate market. So, despite all the fluctuations, kasi meron naman talaga, taas, baba. Pero, ang general trend is pataas. So, hindi naman talaga bumababa yung value ng property dito. So, ang mindset kasi namin is hold. Ang strategy namin is hold. So, we really get properties na bago. So, kung hindi man bagong-bago, at least mga 3 years, ganun pa lang yung age ng property. Kasi we wanna hold as long as we can para ma-maximize talaga yung appreciation. Kasi, if you're looking for appreciation na gusto mong mag-materialize 1 year, 2 years, hindi ka talaga kikita. Diba? Kasi nag-aapura, nagmamadali ka. So kami, we really want to hold. Kasi ang mindset namin, etong mga properties na to, more than for us, para to sa preparation, para sa mga anak natin. Kasi you wouldn't know if they want to stay in Canada, pag nandun na sila sa age na 18 na sila or whatever, baka hindi na sila makabili, di ba? So, sobrang taas na ng value ng property. So, as early as now, we are preparing something for them. Yeah. Tsaka din, naalala ko kasi yung kaibigan namin, Ina, sa Toronto noon. Sabi niya,
hindi ko naintindihan yun dati until now, na sabi niya, just get into the market. Yung unang property, mahirap yun. Pero yung susunod nun, you'll get the hang of it. Mas matututunan mo. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan yung first property mo. Yeah. Yun yung importante. You just need to find the first one. Yeah. Yeah, find the huli na first lang. one. Ano ba yan? Alam mo, I can go on and on talking to you guys, pero dahil mahigit kalahating oras na tayo, Oh, siguro ang kainis, mga last 2 questions na lang ako. No? Una, kaya ba gawin ng isang ordinaryong empleyado lang dito sa Canada, starting from the not so high-paying jobs here, yung nakamit ninyo? Baka kasi sabihin nila, hindi kasi may advantage sila, dumating sila dito, ang dami nilang baong pera, binenta nila yung mga kondo nila, etc. Do you think it's doable also for people with just single income household, or sige, mag-asawa sila, mga ganun ba? To invest in real estate. Ikaw muna. Sige. Gusto namin i-clarify, Ina, na na nung nagpunta kami dito, sakto lang. Okay. Sakto lang kami during that time. Inaral lang namin yung tungkol sa, alam mo yun, nagda-drive kami galing ng Toronto, Ina. Papuntang Calgary. Nag-drive kami papuntang Calgary. Tapos doon namin din na-meet yung isa sa mga members ng Kapre. Doon kami nagsimula. Doon din kami nagsimula, natutunan din namin. So, I think it's just about starting it and the idea. Kasi i-run mo lang naman yung numbers, posible yun. Gusto kong sabihin, Ina, in a nutshell, Wala pa akong posible tawag yun. sa aking mga followers. Yeah. Oh, go. Mga nutshellers. So, yun. Yeah, so, posible yun. Meron lang knowledge gap. Yun lang palagi kong namin sinasabi. Yung gusto mo, tsaka kung nasaan ka ngayon, may knowledge gap lang yan. You just need to bridge that gap. Yeah. You can always find it in someone, in a group, or in a learning process. Baka mag-PM sila sa inyo, guys, ha? Minsan may nangyayari ganyan sa aking mga ini-interview, pini-PM kayo diretso. I hope you don't mind. Baka it might happen to you guys. Happy to help. Huli na lang, huli na lang, Chris. How does it feel? Again, sa umpisa ng ating interview, inumpisahan mo sa storyang pinapaalis kayo lagi sa bahay ninyo. Diba? Your parents, I guess, never owned a property, no? Never. And ngayon, you now own multiple properties in a foreign land in Canada, no? How does it, anong naiisip mo? Just pure gratitude, Ina. Mm-mm. Just pure gratitude. Na-realize ko din, ang tagal ko sa seminaryo noon just to in hindsight, ang tagal ko sa seminaryo, tas akala ko magpapari ako. For some years, masama din yung loob ko kay Lord noon. Sabi ko, Lord, ang tagal ko sa seminaryo, tapos hindi naman pala ito yon. Sayang lang yung lahat ng time ko, ng education ko. Alam mo, ngayon na-realize ko, nagpapasalamat ako. Bakit? Kasi parang niluto ni Lord ng mabuti yung puso ko Niluto niya ng mabuti yung konsensya ko. Kasi alam ni Lord na dahil galing ako sa hirap, minsan I might compromise my values para umangat ako sa buhay. Kasi gusto kong umangat galing ako sa kahirapan. But in doing so, na 10 years sa seminaryo, naging naka-built-in siya sa akin na it's non-negotiable sa akin to always do my best to do the right thing. Yun sa akin. And kaya grateful ako for that. Grateful ako na niluto niya ako sa seminaryo ng 10 taon. Tapos pangalawa, siguro yung kwento namin is just a story of God's miracles. Gusto kong i-boast kung paano yung grace nag-work sa buhay namin. Kasi, alam mo, ang prayer ko every day, Ina, ito lang prayer ko, pag-agising ko, Lord, today, bigyan mo ako ng miracle. May it be inspiring, humbling, effortless. May it be about health, forgiveness, healing, love, friendship, and abundance. Yun yung prayer ko. So, inaabangan ko talaga yung miracles na ibibigay ni Lord every day.
Yeah. And I think isa yun sa mga nangyayari since we are expecting yung miracles niya. Kasi yung bilis, 'di ba? I think yun yung yun yung nangyari sa buhay namin, yung bilis ng blessings. And if I expect to be blessed, sa tingin ko ibibigay ni Lord sa akin. Amen. Yeah. And amen. Nako, ang ganda, no? Ay, nako. Ay, kailangan ko na tapusin yung interview natin, no? Baka hindi. Sorry, Sabihin nila, ang haba Ina. naman ito. Pelikula yata itong interview. Sorry, Ina. Sorry, Ina, ang No daldal. problem. I enjoyed it. Sige guys. Yun lang naman, no? I Thank love hearing your you. story. Thank you so much for sharing that. And yeah, to more success, to more properties, I will pray with you guys na makamit nyo yan. Diba? Okay, Yeah. I hope you guys, yung mga nanonood, na-inspire kayo. Go ahead, Chris. You wanna say something? Yeah, and Ina, pag pumunta ka in Calgary, you have a friend in Calgary. Yeah. Oy, thank you. Pupunta tayo sa Banff, mamamasyal Nako, tayo oo, sa gustong-gusto ko sa dyan. Drumheller, yung mga dinosaur, Yeah. hahanapin natin sa Drumheller. Wala nang patay na. Okay, guys, that is it for this episode. Sana na-inspire yung ilang kababayan natin na baka kailangan ng kwentong nakaka-inspire sa totoo lang, Amen. sa mga panahon ngayon. Okay, so I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you again, Chris and Alice. Bye! Thank you. God bless. God bless.